3.4 na bilyong dolyar ng inyong buwis ay ngayon isang tambak na baluktot at umuusok na bakal. Si Jeff Bezos at Blue Origin sana ang ligtas na reserba kay Elon Musk. Pero ngayon, ito ang iisang puntong pwedeng bumigo sa Artemis program. Ang ambisyon ni Bezos ay pansamantalang nagpatigil sa plano ng NASA bumalik sa buwan hanggang hindi bababa sa 2028. Hindi ang pagsabog ang tunay na issue. Noong Abril 11, 2026 na panood ng mundo ang matagumpay na pagdaan ng tripulasyon ng Artemis 2 sa paligid ng buwan at ligtas nilang pagbabalik sa Earth. Nagantay ang publiko habang ligtas na lumabas ang 4 na crew mula sa sasakyang pangkalawakan. Bumalik ng US sa kalawakan at muling tumitingala ang mga tao sa mga bituin. Abot kamay na noon ang buwan, pero sa loob lang ng 2 buwan, nauwi sa usok ang layuning iyon. Literal iyon. Noon, ang Artemis 3 ay susunod na malaking hakbang ng programa. Ngayon, ito ay naging systems test na lang para sa Human Landing System at mga test flight para sa SpaceX at Blue Origin. Tinututukan ngayon ang pagpatunay ng rendezvous at docking technology para sa kaligtasan ng astronaut at pagsubok ng bagong spacesuit para sa buwan. Kahawig ito ng Apollo Siyam noong 1900 at 61 sa huling rehearsal bago ang paglapag sa buwan. Hindi tulad ng Apollo, Siyam wala pang malinaw na schedule sa susunod na hakbang at ito ay dahil sa isang tao. Ang Blue Origin ni Jeff Bezos, itinatag noong 2000 ay nangguna sa pribadong paglalakbay sa kalawakan habang humihina ang dominasyon ng NASA. Nakita ni Bezos ang oportunidad at inihanda ito para sa susunod na panahon ng paglalakbay sa kalawakan kahit konti lang ang aktibidad ng kumpanya sa unang 5 taon. Pero noong 2006, inilunsad nito ang unang test vehicle mula sa launch site nito sa Texas na umabot sa taas na 285 talampakan. Sikat ang Blue Origin sa space tourism, nag-aalok ng suborbital trips sa mga kilala at negosyante kapalit ng mahal na tiket. Sabi ng mga kritiko, hindi totoong paglipad sa kalawakan yon, parang pinabunggang drop tower lang sa amusement park. Sa kabila ng mga biro, seryosong gumagawa ng kagamitan ang kumpanya na suportado ng halos walang hanggang pondo mula kay Bezos. Di nagtagal, iganawad ng gobyerno ang kontratang nagkakahalaga ng 3.4 na bilyong dolyar para sa lunar lander ng Artemis 5. Ang barkong ito ang magiging unang misyon na may sakay na tao na lalapag muli sa buwan mula pa noong dekada 70. Impresibong kontrata ito para sa baguhan, pero magtatagumpay kaya sila? Noon, wala pang matagumpay na orbital mission ang Blue Origin noong iginawad ang kontrata ng gobyerno. Noong Enero 2025, natapos ng kumpanya ang unang matagumpay na paglulunsad. Sumunod ang isa pang misyon noong Nobyembre ng taon ding yon na may kargamentong walang tao mula NASA. Gumaganda ang takbo ng lahat, kaya handa ng dagdagan ng NASA ang pamumuhunan sa kumpanya. Si Bezos ang matatag na pagpipilian, ngunit maaring nailagay ng NASA sa alanganin ang sarili nito. Malaki ang puhunan ng ahensya sa Blue Origin at prototype ng New Glenn. Kung magkaproblema ito, maapektuhan pati NASA. Noong Mayo 2026, lahat ay nanood na may takot habang sumabog ang rocket na New Glenn sa launchpad ng nakalaang launch complex nito sa Cape Canaveral. Bukod sa pagsira sa sasakyan, malubaring napinsala ang tanging operational launch site ng Blue Origin para sa ganitong rocket. Nawala ang rocket at pati na ang schedule. Malungkot na pagkakamali ba ito o may mas malalim pa? Hindi ito simpleng aksidente, matagal nang nabubuo ang sakunang ito. Ang Blue Origin, gaya ng ibang aerospace companies ay laging lihim. Kung may balita rito at hindi ito planadong launch, malamang masama ang balita. Dahil pribadong kumpanya ito, mas hindi ito bukas kumpara sa ginintuang panahon ng NASA. Ayon sa karamihan, maayos ang pagdevelop ng rocket sa unang bahagi ng 2026 matapos ang tagumpay ng Artemis 2. Unang lumitaw ang problema noong Abril 2026. May kakaibang bagay na lumitaw sa 2 cat facility ng Blue Origin sa Merritt Island. Makikita sa drone footage ang malaking pinsala sa bubong ng vertical test building para sa rocket systems at paglilinis ng mga tangke. Nag-viral ang video kaya mabilis na kumilos ang gobyerno at pansamantalang ipinasara ang operasyon. Hindi ito itinuring na malaking dagok pero nagtaka ang mga tao kung ano ang nangyayari. Makukuha rin nila agad ang sagot sa isang naglalagablab na apoy. Noong Abril 2026, sinimula ng FAA ang investigasyon dahil hindi naabot ng kumpanya ang pamantayan. Kamakailan nabigo rin ang test launch na maabot ang target na orbit matapos ang ikalawang yugto. Nagdulot ito ng tanong kung handa na ang New Glenn rocket para sa trabaho. Ngayon, ang ipinagmamalaki ni Bezos ay kailangang patunayan na kaya nitong gampanan ang isa pang critical na misyon. Minadali ba nila? Anuman, agad sumunod ang sakuna. May 28 tinest ng New Glenn rocket ang ikatlong booster ng unang yugto nito. Ang static fire test ay isa sa maraming pagsusuri sa pagiging maaasahan ng paglulunsad na idinisenyo para ilagay ang rocket sa matinding pressure na mararanasan nito sa paglulunsad. Ibinunyag ng pagsusuri ang isang malaking kahinaan.
Sumabog ang booster na lumihan ng sinasabing pinakamalakas na pagsabog ng rocket mula noong sumabog ang Soviet N-1 rocket noong 1969. Hindi lang sinira ang booster, kundi pati ang rocket, unang yugto, at nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog na sumira rin sa ikalawang yugto at plataporma. Dahil sa lakas ng pagsabog, tuluyang nawasak ang Launch Complex 36, ang launch base ng Blue Origin para sa New Glenn. Dahil sa mabilis na aksyon, walang nasaktan o namatay sa lupa, ngunit matinding dagok ito sa rocket at posibleng sa buong programa ng kalawakan. Tinuturing ng NASA na maaasahan ng kumpanya, pero marami na ang nagdududa na baka palabas lang ang Blue Origin, puro pangako, kulang sa gawa. Hindi lang nabigo ang rocket, kundi nasira rin ang mga pasilidad para sa paglulunsad ng mga susunod pang rocket. Biglang nagulo ang buong schedule ng mga paglulunsad at si Jeff Bezos ang tinuturo ng lahat. Laging ipinagmamalaki ng kumpanya ang mabagal at maingat na engineering na palagi nilang doble-triple sinusuri bawat hakbang. Ngayon, mukhang tama ang mabagal pero hindi ang methodical. Ang sunod-sunod na mga aberya sa hardware kamakailan ay nagpapakita ng pabaya at hindi maayos na proseso ng pagsusuri na nagpalusot sa malalaking problema sa estruktura ng hindi napapansin. Mukhang lamang ang SpaceX dahil mas mabilis silang matuto sa pagkabigo. Maraming kwento tungkol sa mga rocket ng SpaceX dahil gumagamit ang kumpanya ni Elon Musk ng parang delikadong pakinggan na parang tinatawag na fail fast. Gumagawa sila ng prototype at agad sinusubukan kahit di pa handa. Madalas di umaabot sa orbit, pero natututo ang kumpanya sa pagkabigo at bumabangon ng mas matibay at mabilis. Masamang publisidad ang dulot ng mga sakuna sa kumpanya, ngunit sadyang kasama sa plano ang pagkabigo, imbes na pumalpak dahil walang plano. Samantala, inuuna ng Blue Origin ang magandang imahe sa publiko. Kaya kapag pumalpak ito, malala ang epekto. Kung pumapalya pa rin ang mga rocket sa yugtong ito, ano pa ang tinatago ng kumpanya? Sa sentro ng Blue Origin program ay ang BB-4 engine o Blue Engine 4. Ang makinang ito ay liquid rocket model na gumagamit ng likidong methane na gasolina at stage combustion cycle para makalika ng napakalakas na paglulunsad. Orihinal itong dinisenyo para sa New Glenn rocket ng Blue Origin, ngunit dahil maganda ang performance sa pagsubok, pinili rin ito ng United Launch Alliance noong 2014 para sa kanilang next-gen na programa. Ang ilang pagsubok ng BB-4 ay konektado sa pagdevelop ng Vulcan rocket ng ULA at ito marahil ang naging pangunahing problema. Bagamat malaking tagumpay para sa kumpanya ang BB-4, napakahaba ng development cycle nito. Umabot ng 13 taon mula paggawa hanggang paglulunsad bago ito naging handa sa paglipad. Kung ikukumpara, 7 taon lang bago napalipad ng SpaceX ang Raptor engine sa kalawakan, kabilang ito sa modus operandi ng Blue Origin. Nakakakuha ito ng taga-suporta sa dekalidad na produktong mahal gawin, mahirap hanapan ng materyales, at may panganib ng isang pagkabigo ay mapapabagal sa proyekto. Matagal na antala ang BB-4 dahil sa mga sunod-sunod na issue sa development at engineering. Karamihan ay dahil sa sobrang init. Karaniwan ang ganitong problema sa high-powered combustion system, pero ang komplikadong BEB-4 ay may maraming posibleng maging sanhi ng pagkabigo. Umasa ito sa maraming methane at likidong oxygen para simulan ng reaksyon, at may kanya-kanyang supply chain na maaaring magpabagal sa produksyon. Kahit kaunting delay sa fuel o hardware, apektado agad ang buong proseso ng paggawa. Malaki ang epekto ng anumang aberya. Tumaas ang demand sa BB-4 rocket dahil kailangan ng tig-2 nito sa bawat Vulcan rocket. Ang New Glenn rocket ay kailangan ng 7, ngunit lahat ito nawala sa kamakailang pagsabog. Ginagawa ang makina sa Alabama at mahirap agad dagdagan ang produksyon para tugunan ang kakulangan. Dahil may kontratang Blue Origin sa ULA, inuuna nito ang panlabas na demand kaysa pagpapalit ng sarili nitong rocket. Nagiging sanhi ito ng pagkaantala na pwedeng magdulot ng higit pang delay sa mga naantala ng misyon. Nilalagay nito sa panganib ang industriya ng kalawakan ng US dahil sa mataas na pamantayan ng Blue Origin may maging sanhi ng pagiging dependent sa komplikadong supply chain. Maliit lang ang puwang para magkamali at maaaring lumala ang sitwasyon habang naunggusan ng mga kakumpetensya at katuwang. Lalong lumalaki ang pressure sa Blue Origin na paliparin muli ang bagong barko. Kaya paano nga nakuha ng Blue Origin ang kontrata ng NASA sa simula? Malapit na si Jeff Bezos sa NASA ngayon, pero noong 2021, kinasuhan niya ang gobyerno sa isang legal na laban-laban sa US Government Accountability Office. Ipinunto niya na hindi patas ang desisyon ng NASA dahil ibinigay ng NASA sa kumpanyang SpaceX ni Elon Musk ang malaking kontrata sa lunar landing. Isinampa ang reklamo kasama ang Dynetics, pero nagpa siya ang opisina na patas ang pagsusuri ng NASA at may karapatan itong piliin ang SpaceX.
Malaking dagok ito kay Bezos at kailangan niyang makabawi. Ang kontrata ng SpaceX ay isa sa may pinakamalaking halaga sa kasaysayan na nagkakahalaga ng 2.7 na bilyong dolyar. Inakala ng mga analyst na dalawang kumpanya ang pipiliin ng NASA, pero dahil sa kulang na pondo, napilitan ng NASA na pumili lang ng isa. Natalo ang Blue Origin. Unang palatandaan ito ng pagkatalo ng Blue Origin sa engineering. Mababa ang tiwala ng publiko sa SpaceX dahil sa kontrobersyal na personalidad ni Musk, pero may record ito ng pagtapos ng mga proyekto na mas mura at mas mabilis. Kung di manalo si Bezos sa engineering, panalo siya sa lobbying. Si Jeff Bezos ay kasalukuyang may net worth na humigit kumulang 254 na bilyong dolyar na pangunahing nagmumula sa 8.2% ng pagmamay-ari niya sa Amazon. Kaya para sa kanya, maliit lang ang malalaking gastusin at hindi siya nahihiyang gumastos kapag gustong manalo. Ang Blue Origin ang proyektong tinitingnan niyang magdadala sa kanya mula negosyante tungo sa pagiging alamat. Para makuha ang pagbabagong yon, gumastos siya ng halos $2 milyon sa lobbying ng kumpanya at lalo pa niya itong tinaasan matapos matalo sa malaking kontrata noong 2021. Nagbunga agad ito. Partikular na tinutukan ni Bezos ang budget lines ng NASA Human Landing System, isa sa pinaka-eksakto at critical na sistema para sa isang crewed moon landing. Pero matapos makuha ng SpaceX ang kontrata noong 2021, tila naputol ang daloy ng pera. Dahil sa kaso ni Bezos laban sa NASA, naantala ng halos 7 buwan ang kontrata ng SpaceX, kaya nahuli ang proyekto sa schedule. Ibig sabihin, para hindi maantala ang space program, kailangan ng NASA ng backup na agad magsisimula. At sino kaya ang pinakaligtas na pagpipilian? Isa itong epektibong galaw sa politika ng pribadong spaceflight. Pagkatalo sa kontrata, hindi lang basta umatras ang Blue Origin. Hinamon nila ang desisyon sa legal na proseso dahilan ng pagkaantala habang tumagal ang alitan. Kasabay nito, pinalakas nila ang kanilang lobbying efforts, iginiit na sila pa rin ang mas matibay na pangmatagalang katuwang para sa mga misyon ng gobyerno. Umepekto ito, binigyan ng Blue Origin ng $3.4 na bilyon para gumawa ng backup na lunar landing module, mas malaki kaysa kontrata ng kanilang direktang kakumpetensya. Nagbayad ang Blue Origin para makasali sa space race, kaya kailangan nilang magpakitang gilas. Sa laki ng puhunan, halos walang puwang para magkamali. Inasahang mabilis makapaghatid ng resulta ang Blue Origin, pero hindi nila nagawa. Nahuli na sa schedule ang proyekto nang mangyari ang sakuna noong 2026 at bumagal pa ang progreso. Ang OIG division ng NASA, ang Office of Inspector General na nagbabantay sa pondo ng programa, ay masusing nagsiyasat sa epekto sa ulat nila noong 2026 hindi maganda ang kanilang natuklasan. Hindi kumikita ang NASA mula sa Blue Origin. Sa katunayan, araw-araw nitong inuubos ang pondo ninyo. Bawat buwang delay sa Artemis program ay nakakahalaga ng halos $100 milyong mula sa buwis ng mamamayan para mapanatili ang Space Launch System at Orion hardware. Hindi lang ito rocket, kundi isang magkakaugnay na sistema ng pagsasanay, pagsusuri at infrastruktura na kailangang sabay-sabay gumalaw. Kung may isang bahagi na tumigil, patuloy pa rin gumagana ang buong sistema sa likod ng mga eksena at patuloy na nauubos ang pera habang nangyayari ito. Nansisimula lahat sa launch system, ang bahagi na laging problema ng Blue Origin. Makakabawi kaya sila o si Elon Musk na magtatagumpay sa space race? Mas marami mang palpak ang SpaceX, mas grabe namang itinuturing ang mga pagkabigo ng Blue Origin. Sa ngayon, nakasalalay ang reputasyon ng Blue Origin sa bilis ng kanilang pagbangon at pagpapatuloy ng operasyon. Para sa pamahalaang federal, hindi malaking problema ang $100 milyong. Kung magpapatuloy ang pagkaantala nang walang ipinapakitang progreso ang Blue Origin, maaaring maubos ang pasensya. Paano nga ba ito nauwi sa ganitong kapalpakan? Paano naging ganito ang kumpanyang lalaki, ang pondo, maraming empleyado at makasaysayan sa inobasyon? Lumakas ang Amazon dahil nakagawa sila ng mas mahusay na paraan kaysa iba. Napansin ni Bezos na ang retail ay magkakahiwalay at lahat ay nag-aagawan, kaya nakita niyang may tsansa siyang maging hari ng retail. Una niyang tinarget ang mga bookstore, tapos lumipat naman sa mga department store hanggang sa nakabuo siya ng malakas na online shipping network na halos lahat ay dumadaan sa kanya. Ngayon, pinagsama na ito sa isang napakalakas na media network at subscription service kaya halos wala na itong katapat. Ganyan kabagal pero sistematiko ang pananakop na nadala ng tagumpay sa Amazon. Pero uubra ba yan sa aerospace? Mukhang hindi naman. Kabalintunan, sa karerang papuntang buwan, si Jeff Bezos ay may makalumang pananaw.
Masaya pang pinapasabog ng SpaceX ang mga rocket at natututo sa pagkasira, samantalang ginagaya ng Blue Origin ang mga kumpanyang nagbigay ng rocket sa NASA noong dekada 70. Nakapokus sila sa pagbebenta ng mas magandang rocket at pagtaboy sa kalaban sa pagkuha ng malalaking kontrata at pag-agaw sa pinakamahusay na mga inhinyero. Mahirap makuha at mabilis mawala ang ganitong pamamayani. Nitong mga taon, tuloy-tuloy ang pag-alis ng pinakamahusay na inhinyero ng Blue Origin. Kasama rito ang pag-alis ng mga empleyado matapos matalo sa kontrata ng lunar lander sa SpaceX. Mas nakakatakot, tinanggal ng kumpanya ang hanggang 1,000 manggagawa o humigit kumulang 10% ng kabuuang manggagawa nito matapos ang unang paglulunsad ng New Glenn. Ipinakita ito ng kumpanya bilang normal na restructuring habang lumilipat mula sa disenyo at pagsusuri, pero isa itong nakababahalang senyales at napatunayang napaaga ang hakbang na yon. Ipinapakita ng mga pangyayari na malayong maging walang palya ang huling produkto. Para sa malayan makapagsalita, hindi maganda ang kabuuang larawan. Negatibong review ang natanggap ng kumpanya sa Glassdoor at Indeed. Inilarawan ang trabaho bilang matindi, kompetitibo at may agresibong performance review. Dahil dito, inihalin tulad ang kultura ng kumpanya sa Amazon warehouse na may mahigpit na araw-araw na quota system. Maaring tanggapin yon ng isang masipag na warehouse employee na kailangan ng trabaho, pero hindi ganoon para sa isang skilled at in-demand na inhinyero sa isa sa mga pinaka-kompetitibong larangan sa mundo. Hindi lahat ng bagay ay malulusutan sa pera. Dinala ni Jeff Bezos ang Blue Origin sa gitna ng space race, gamit din ang mga taktika mula sa pagtatayo ng Amazon. Bumana yon sa simula ng proseso, pero kaya rin ba hanggang dulo? Pinahahalagahan ng kultura ng malalaking tech company ang pagiging kompetitibo, pero kasama rin dito ang isang mabusising burokrasya na mahilig sa demanda at dokumento na kadalasan ay nagtatagumpay sa pamamagitan ng pagpapabagal sa kalaban kaysa sa pag-usad ng mas mabilis kaysa sa kanila. Kung hindi mapabuti ng kumpanya ang reputasyon nito, haharap ito sa hadlang na hindi nito malulusutan sa pera, brain drain. Unti-unting nabubulok ang kumpanya mula sa loob. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa kabuuang space race? Si Jeff Bezos ay may perpektong plano sa papel. Naitayo niya ang isa sa pinaka-epektibo at walang awang tech company sa kasaysayan. Alam niya kung paano magpatayo ng mga bagay at matatag ang pamumuno niya, di gaya ng pabago-bagong si Elon Musk. Hindi madali makarating doon, pero nakumbinsi niya ang gobyerno na mag-invest ng malaki sa kanyang space startup. Namonopolyo niya ang ilang mahalagang larangan na kailangan para sa susunod na malaking paglulunsad. Walang mas kapaki-pakinabang sa one-point delivery system, pero wala ring mas mapaminsala kapag pumalpak ito. Hindi lang kay Elon Musk siya nakikipagkarera ngayon. Habang naghahanda ang US space program na bumalik sa buwan, pinalalakas ng China ang space program nitong pinatatakbo ng gobyerno nang higit kailanman at nakatuon sa buwan at Mars. Nandala ng kasalukuyang sakuna ng Blue Origin ang crewed mission ng hindi bababa sa 1 taon, kaya malamang sa 2028 pa ito ilulunsad sa pinakamagandang sitwasyon. Mahigpit binabantayan ang space program ng China, kaya imposibleng matukoy kung gaano na sila kalapit. Kung sila ang maunang martagumpay sa misyon, hindi lang pera ang mawawala sa Blue Origin, pati rin ang panalo ng Estados Unidos sa susunod na space race. Hinaharap ng Amerika ang bagong laban na ito na may kompromisadong infrastruktura ng rocket na matindi ang pagkaantala, at lahat ito ay dahil sa determinasyon ng isang tao na mangibabaw sa paglipad sa kalawakan tulad ng ginawa niya sa retail. At gaya ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga domino, maaaring magdulot ang ambisyon ni Jeff Bezos ng pagkawala ng dominasyon ng Estados Unidos sa huling hangganan. Habang umiinit ang karera sa kalawakan at nababaling ang pansin sa mas malayo pa sa buwan, isang tao ang nangunguna. Pero ginagawa ba ito ni Elon Musk para sa lahat? Alamin sa gumagawa ba ang SpaceX ng mundo para lamang sa pinakamayayaman, o panuurin ang video na ito.